color. Andito tayo ngayon sa aming vicinity ng aming apartment. Walking lang bago matapos ang araw at ang aking long day off. Guys, ang ganda rito. Good afternoon, Team Paris, family at USRN believer na makapunta dito sa Amerika, especially dito sa East Coast. Walking tayo para mabawasan ng taba. Pakalaki na natin, guys. Yun, tingnan nyo yung puno doon. Papakita ko sa yung ganap kaganda. Yun, kita nyo ba? Perfect, diba? Let's fall for you guys. Ano lang ako, mag-vlog lang ako habang nagwa-walking. Kahit kausap ko si RJ, nandito siya sa AirPods ko. Nasa work, kaya ako lang yung nagwa-walking. Pag-usapan natin guys, yung may nag-message kasi sa akin last time. Nagtatanong siya sa Facebook yun. Regarding sa contract daw ng termination ng agency namin. I believe, ano siya, tungkol to dun sa mga hindi pa nakakaalis na mga USRN man sila or medtech na papunta dito sana na mayroon na silang priority date pero hindi pa current. Tapos ang sabi nila, yung agency namin is cancel yung contract nila. At hindi ko alam yung reason for that. Pero I believe may nabasa rin ako kasi na kinancel yung contract niya ng MedPro. Binanggit niya talaga yung agency namin doon sa Lefora Group dahil wala siyang current bedside experience as the moment. Ang MedPro, guys, nasa binding contract natin yun na dapat currently nagwo-work ka sa bedside kasi yun yung edge natin para sa mga facility na ino-offeran ng MedPro na ma-hired tayo at doon tayo mag-work kasi nilalagay nila, itinatag nila na tayo ay isang experienced nurse. So, kung hindi ka currently working at maiinis ka, magagalit ka sa agency na in-applyan mo kasi terminate nila yung contract mo. Kasi I think you're violating the contract with itself. Kasi ang gusto talaga nila current bedside experience. So, pag wala kang ganun, I don't think, pwede ka na nga nilang, masasabi ko, pwede ka rin nilang kasuhan kasi hindi ka current bedside. So, I guess, kaysa sa sumama yung loob natin na i-terminate nila ako, ayaw nila akong i-accept sa trabaho kasi hindi ako current bedside experience. Ikasasama na ng loob natin yun. On my opinion, dapat maghanap kayo ng pagtatrabahuhan ng bedside opportunity dyan sa Pinas o kaya sa Saudi para may edge kayo guys na pagpunta nyo dito hindi kayo mahihirapan. Dami guys mga kabataan na nagbabike. Yan sila. Ito pala yung place namin. Share ko. Yun yung leasing office. Yun yung leasing office. At ito, mga bahay pa din, mga apartments. Napakaganda lang dito talaga. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. So yun, mas may edge ka na magkaroon ng bedside experience kaysa sa mag-stagnant ka na, wag na lang muna ako mag-work kasi mas kailangan ko ng pera. If kaya nyo na maghanap ng part-time na bedside nurse experience kayo sa hospital habang nagtatrabaho kayo sa full-time nyo na kumikita pa kayo. For instance, yung mga nurse utilization opportunity na meron sa Pinas kasi yun yung uso So, I guess, maghanap kayo ng mga nag-o-offer ng part-time work na kaya mong magtrabaho ka doon in 1 week, 2 days na trabaho para lang maging current yung experience nyo. Kasi huwag kayong mag-settle for less. Sasama yung loob nyo sa ganito, ganyan kasi wala kayong bedside experience. Lalo na ngayon na sa America guys, mas pina-priority nila so far sa news lalo na dito sa government
I mean, sa administration ng current government na meron tayo ngayon dito sa US, pinafacilitate nila yung parang kumbaga yung nationality muna nila bago tayo. So yun, I would suggest na continue working your way to gain experience. See you. Ito na yung palabas ng area namin. Kita nyo, may mga naglalakad din. At Halloween na guys, tomorrow yung trick or treat nila. Kung makikita nyo, yung mga decorations dyan guys. Ayan, yung mga yan. Yung decorations na sila. Ito na ang fall. Ayan guys, ang gaano ka-pretty. Sa dying plant, dying puno. Pretty. Ito yung entrance ng place namin guys. Ganda na neighborhood dito, tahimik. Malapit siya sa county police station. Dalawang tawid. Ay, hindi, isa lang pala na cross street. Tapos police station na. And may malapit din na mall. Meron ding tinatawag namin The Avenue. Nandun yung mga para siyang high-end na may mga kainan, may Japanese restaurant, dalawa, may milk tea shop, may Starbucks, may AMC, yung mga outlet, parang outlet store, merong Nike, may Gap, yun guys. Kaya medyo expensive din dito magrenta. Kasi maganda yung lugar na to guys. Tingnan nyo. Ganda ng fall. At hindi ko na sasabihin ko saan tong place na to, pero nasa Baltimore County kami. Dito sa Baltimore City, sa downtown, kasi delikado doon. Mga kami, 25 minutes away from Baltimore downtown using yung express lane nila. And pabalik na ako guys. Nakapagod din maglakad. Hi guys, good morning. Post shift, nakatapos na ako ng 3 shift ko mula Monday at ngayon ay Thursday. Monday nga ba? Parang Monday, Tuesday, Wednesday. Yeah, Thursday. And 1 off lang ako. After neto, papasok na naman ako for another 2. Kasi nga, as yung sa mga sumusubaybay sa aming vlog, lalo na sa nursing journey ko, nagpupush through talaga ako na matapos yung kontrata ko with working hours. Kaya nagsisipag tayo, lagi tayo nagpipick up ng extra shift in a week. At yung ginugol ko is parate for 1 buwan, kailangan nakakatatlong shift ako. So, naging maayos naman yung first 2 nights ko, pero kagabi, oh my god, disaster guys. Tripled ako as an ICU nurse, 2 ICU, tas 1 downgrade. At medyo rough yung umpisa hanggang pahuli na yung sa gitna, kasi minsan ganun talaga yung sa shift natin, magiging rough ng umpisa, tapos sa mid okay pa, tapos afterwards yung patapos na, doon na naman nagiging toxic na naman yung mga patients natin, yung mga maraming admission na naman. Alam mo yun, nag-transfer ako ng isang patient ko, kwento ko na lang, post shift kwentuhan. Hindi ko naman, wala naman ako sigurong natatama ang hipalo, diba?
But anyway, yun nga, nag-transfer ako ng isang patient ko sa 3 na yun. Tapos afterwards, sick na rin talaga yung pasyente ko, naka-ventilate, mech-vent yung patient, fully sedated, may pressors, sick siya, nasa neuro ICU ako that time. And yung isa ko pang patient, medyo, alam mo yun, confused and all. Tapos sinabi ako ng charge nurse ko after ma-transfer, after 3 to 4 hours, sinabi niya, oh, mag-a-admit ka uli, ganyan, prepare mo na yung room. Oh my God, guys, nagmadali na ako, tinawag ko na yung mga duty ko na, uy, please, pa-help naman kasi na, nung sinabi sa akin ng charge nurse ko yun, guys, nandun pa ako sa isa kong patient room, nag-aayos pa ako sa pasyente. Alam mo, bilang isang, I would say seasoned nurse na ako, but, maano lang yung pinipilit mong maging presentable yung pasyente mo, nililinis mo, binibigyan mo ng proper oral care, chini-change mo yung mga drips na kailangan mong palitan, yung mga suction canister na I guess parang ilang linggo na siguro na nandun, yung ganong itsura, pero hindi naman siguro. Kasi para naman, we are a nurse na nasa ICU, na we don't want to do harm sa ating pasyente. Kailangan lilinisan natin yung papalitan natin, kailangan natin i-change. Hindi mo magagawa yung tamang care kung ganun yung situation ng admission. Tapos, full house na kami. Magulo. Hindi talaga siya properly staffed kagabi. Anyway, yun lang naman kailangan mo lang ng support group na makatulong sa inyo pag napunta na kayo dito. Kaya nga ini-encourage ko kayo na pag nandito kayo, guys, kailangan talaga may experience if sa critical care kayo pupunta, kasi kawawa kayo, mahihirapan kayo sa adjustment. Napakalaking adjustment na magtrabaho sa, alam mo yung tertiary, not tertiary, I mean like trauma level care na hospital, tapos wala kang experience, nga ka guys, nakakatakot na magtrabaho at alam mo yung stressor mo. Kaya I would really highly recommended na yung mga papunta dito na nag-i-aim maging critical care nurse, you need to have experience. Huwag kayong pupunta dito ng wala kayong hindi ko masasabi wala kayong alam, hindi nyo na-experience yung pagiging bedside nurse. If malakas yung loob nyo pumunta dito ng wala, mahihirapan kayo. Kasi ako nga na-experience na nahihirapan, paano pa kaya yung wala talaga. At yung mga, suggest ko talaga is 2 years experience, solid experience is a good, and sa safe side ka na. So, wag kayong mag-rush, lalo na may retrogression ngayon. Ang movement lang is few days sa latest visa bulletin. Maghanap kayo ng hospital na makikater yung experience nyo. Ang pera nandito, guys, pero yung experience nasa Pinas, nasa ibang part ng mundo bago kayo pumunta sa Amerika. Maganda ang mag-nursing dito kasi feel mo naman talaga pagiging nurse. Ang problema nga lang, kung pupunta kayo dito nang wala kayong kaalam-alam pa sa mga kalakaran dito, guys, hindi siya magiging okay for you. So, yun lang. Uuwi na ako. Nandito na pala ako sa bahay. And shout out sa mga bagong subscriber. And thank you for always supporting us. Don't forget to like and subscribe sa aming YouTube channel. And gagawin ko yung mga questions ng previous videos ko ng mga tanong ng mga nurses na dapat nating sagutin. I'm here to help you guys. Bye!